Ako po mga igsoon, no? Halo-halo ang ato ang ma-experience pag kita Kristohanon, and it's just enjoyable mga igsoon because diri sa kalibutan ginalutos ta, gina-persecute ta, because that shows nga kining kalibutan dili gini iya nato. Amen. We are not of this world mga igsoon. So expected na basta ikaw magkinabuhi ka nga Kristohanon, there will be persecutions, there will be people who will hate you, who will despise you and even persecute you. But ang Dios nagsulti sa ato nga mobarog ta o magpadayon kita mga igsoon. Amen. So mobarog lang ta sa ato ang pagtuo kay kaning kalibutan dili man ni atoa. Kaning kalibutan iya ni sa atong kaaway. The Bible says siya ang Dios aning kalibutan na. So kita mobarog ta sa atong pagtuo. Let's keep our faith and let's fight the good fight of faith until kwaon kita sa Ginoo. Amen. So salamat Ate Ana Linda. It's good to see you and your family singing. And nalipay ko kay ang uban nga mga anak ni Ate Ana Linda nag-grow sa Ginoo, and some of her children are now being used of God diri sa atong simbahan. Amen. So karong gabi no, buntag naman ha. Okay. Magbuntag man akong kuan. Sa Kristohanon daw walay gabi, puros buntag. No? Mo na nga bisag gabi mo ingon ta good morning or great morning, di ba? Kaya dito sa langit wa na may kuan, wa may gabi dito sa langit. No? Puros man kahayag dito mga igsoon. So sa langit di man ta mga tulog. No? Di po ta magpahulay kay puros man kapahulayan dito. So lami gyud ning kinabuhi sa luwas nga tao. Amen. All right, pero na ako ikuan idasig sa inyo karong gabi, dali lang ni mga higala kay amang guta diri sa kalibutan, and we are facing a spiritual battle here. So God has given us some weapons to use in order for us to stand and to endure. Kay abi ninyo may gala dili biya sayon ang mga gubat nga atubangon sa mga Kristohanon diri sa yuta. And each of us here have different battles in life. No? And almost everyone here has different lailahi nga mga gubat. Natay mga lailahi nga ginatubang nga mga struggles sa atong kinabuhi, even weakness. Matagusan nato din natay mga kaluyahon. So God has given us some things nga gagmito nato in order for us to stay strong sa ato ang Christian life. So mao ni mga higala ang pulong sa Dios sa ato karong gabi. John 15:7. Let's read here. Manindog tang tanan upon the reading of God's word. John chapter 15 in verse number 7. Andam mamumino sa pulong sa Dios. Okay, the Bible says in this verse, John 15:7, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Now, clearly, din nga bersikulo, God has given us two things that we need to do. First is the Word of God. Second is prayer. Okay? If ye abide in me and my words, ang iyang mga pulong magpabilin sa ato. That's the Word of God. Secondly, ye shall ask what you will. That's prayer. So duha ka butang nga kinahanglan nato buhaton as we are walking in this sinful world mga igsoon, and that is praying and reading. Ug mao ni ang gusto i-enforce sa Ginoo sa ato because essential kayo ni, kinahanglan kaya ni sa atong kinabuhi. Kundi nato ni siya buhaton mga igsoon sa ato ang kinabuhi, we will surely become a weak Christians. O dali lagi ta madala makabi sa kalibutan. Mag-pray sa taon na, and then after this, pwede mo maglingkod. Amahan na mga langit nun, panalangin ni Ginoo, ang short exhortation karong gabi. Speak to everyone, Lord. I pray for wisdom. I pray, Father, that the Holy Spirit will speak within the hearts of your people this evening.
We commit to you, Father, these things, and this we pray in Jesus' name. Amen. Salamat, pagalingkod ka mo mga igsoon. Okay? Now, Joshua 1 verse 8. Joshua 1 verse 8, di ba, nag-iyon ang pulong sa Diyos dira, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. So kita, gimanduan sa Ginoo nga atong pamalandungan ang pulong niya adlaw o gabi, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. And besides that, mga igsoon, if we keep meditating on God's word day and night, it will result in prosperity. That whatever we do in life, we will prosper. Kitang tanan diri, gusto ta maging successful sa kinabuhi. The secret, mga igsoon, is God's word and prayer. God's word and prayer. Nadaghag mga Kristohanon, gusto sila kadaugan. And I believe ikaw po gusto ka kadaugan sa ibang kinabuhi. Ang uban gusto sila kalinaw. Gusto sila makabaton og kaalam. Gusto sila mga igala o gusto sila makabaton og gahom sa ilang kinabuhi. Pero ang problema lang mga igsoon kay gineglect nila ang duha sa pinakadako nga source sa ilang spiritual life. And that is prayer and God's word. Kung ikaw, pangutanon ako karong gabi, mga higala, are you still devoted and committed to prayer and God's word? Kaya abin nyo, mga higala, kinahanglan gini mo na buhaton karon kay karon nga panahon, Satan, our greatest enemy, is working very hard para danihon, para tuklawon. Di ba ang yawa in the Bible is also called a serpent? Tuklawon niya ang mga Kristohanon, and also gitawag siya lion, walketh about seeking whom he may devour. Ang yawa nagapaningkamot siya sa kanang devour, pagkaon, pagdaot, pagpatay sa kinabuhi sa mga Kristohanon. And you know what, mga higala, kung inyong tanawon ang atong palibot, makita ninyo ang trabaho sa atong kaaway. Mo na nga karon gyud sa atong panahon, we need to pray hard and we need to read hard. Magbasa kita, magkugi kita sa pagbasa sa pulong sa Dios. Labi na karon kay nagsugod na ang klase. So this is another challenge sa ato ang mga estudyante. Kay abi ninyo, usahay suyupon biya ka diha sa inyong eskwelahan. No? Ang pressure, ang kabisi, ang imong time, gusto na suyupon sa eskwelahan, mga igsoon. And besides, there are other peer pressures also. There are people who want to gusto mo bira sa atua diha palayo sa Ginoo. Higala, sultian ta ka, aron ikaw ba no makabaton ka og kadaugan permi sa imong kinabuhi, kinahanglan buhaton gyud nimo ning pag-ampo o pagbasa sa iyang pulong. Buhaton gyud nimo ning. Abi nyo, daghag nangandoy kusog sa pagalagad, kalinaw sa ilang kasing-kasing, kadaugan, batok sa mga tentasyon. Apan ang problema kay kulang sila sa pag-ampo o pagbasa sa pulong sa Dios. Kay balo baka nga ang Kristohanon nga dili mag-ampo luya. You know, na ay mga Kristohanon nga sulti na nagaampo daw sila. Pero mga igala, maka-question ka sa ilahang ginatubag because kung imong tan-awon ang ilang kinabuhi, dili man sila hinsog. Dili sila tasig. Dili makita ang gahom sa Dios nagalihok sa ilahang kinabuhi. So maybe nagaampo sila but not really fervently. Dili siguro fervent, mainiton nga pag-ampo. Dili siguro mga higala kanang gitawag ba no sama sa gigon sa Bible sa James chapter 5 palihog atong basahon kadali diri. Dayon ang Bible diri James chapter number 5 and verse number 16. I believe that's the verse. Confess your faults one to another and pray one for another. The Bible says that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So ang pagkugi sa pag-ampo nato mga higala, ang mainiton nga pag-ampo makaayon ni sa ato. So tanawa kung ang Kristohanon kulang sa pag-ampo, magdaot siya.
Na kabalo ka unsay bation nimo kung magdaot ka, luya ka, dili ba? Some of us dili gusto magkaon, some of us dili gusto maglakaw, dili gusto magtrabaho. We just want to lie in bed and rest. Kana lang ang gusto nato buhaton. Nga naman we are weak because we are sick. And that's what happened kung atong i-relate pod sa atong spiritual life. Giingnan beta sa Ginoo mga higala nga mas importante ang atong spiritual life kaysa sa atong physical life. Because ang atong physical nga kinabuhi is temporary only. But ang atong spiritual life is mao ang pinaka-importante, because when we talk about spirituality, we are talking about eternity. So kung luya gyud ang imong spiritual life mga higala, lisod jud kayo nga makabarog ka laban sa imong kaaway. And you know what? There's no doubt na ay mga Kristohanon who we know nga kaniadto maayo, buotan, faithful, giver, abtik, init, pero karon nabugnaw. You know what? Usa sa mga padaplin ana nga Kristohanon ang iyahang prayer life. He no longer has prayer life. Dapat nagyud kay prayer life igsoon. Dapat magampo ka pareha kang Abraham. Dapat magampo ka pareha kay Noah. Because look at these people. Even though they are persecuted, they are still strong. Because they are always has a connection with God. Mao na ingon ana ka importante ang pagampo. A Christian who does not pray is weak. And a Christian who does not read the Bible is spiritually starving. Starve. Have you ever in your life mga igsoon na starve ka? Kay siguro napasarad ka kaon or wala ka nakakaog isa ka adlaw, duha ka adlaw. 'Di ba? Grabe ka gutom. Gutom kayo. So ang resulta luya gyapon ang imong physical body nimo. So in relation to our spiritual life, the same igsoon ang function sa Word of God sama sa pagkaon nga atong ginakaon matag adlaw. Sa mga pagkaon naghatag nutrition, naghatag og kaning resistensya ug kusog sa ato ang lawas. Ang pulong sa Dios mao punay maghatag og resistensya ug kusog sa ato ang spiritual nga kinabuhi. That's why Jesus said, man shall not live by bread alone. So ang life mga is not about physical body only. Ang ato ang i-take care nato. There is much more important than physical body, and that is our soul. And our soul is our spiritual life. And Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kay balo ba mo nga nung naiuban nga mga Kristiyano nawala na ang ilahang kagutom sa pulong sa Dios? Nawala na ang ilahang kauhaw nga na sa Ginoo? All they want to eat, my gala, is worldly things. All they want to eat, my gala, are carnal things. And no wonder ang life sa uban nga mga Kristohanon has become carnal also. You know, what's the reason for that? The reason for that is they neglect the Bible and their prayer life. So, I don't know mga higala sa inyo diri. How often do you read your Bible and how long do you pray and talk to God? But makitan gyud nimo nga mausab gyud ang attitude, ang spiritual life, ang dagan sa kinabuhi sa Kristohanon nga wala na nagabasa seriously and diligently sa Word of God o wala na sila gaseryoso sa pag-ampo. Most people karon nga panahon, they are so preoccupied with their work, with their business, with other things. And they forgot to pray and to read their Bible. And that's the reason why nga nung naay mga uban nga Kristohanon naluya.
You know, I found out mga igsoon that there are many in our members here that do not read their Bible every day. And that is so sad. Pastor, when ka nakaibaluan na, Pastor? When Pastor Romer preached here in our church, he asked, kinsa di sa inyo nagabasag Bible every day? Only a few raised their hand and, you know, nagsulti, gagabasa sila sa ilang Bible. Higala, sultian ta mo. Kanina kakahitabo sa mga iglesia karon, paminaw mo. And even here in our church, this is not new. Pero sultihan ta mo may gala, once nga i-lay down nimo ang prayer o ang Bible reading, you will soon discover that your spirit will change and your attitude will change from better to worse. You know some of our company here na kauban nato diri, before they are good, they have good spirit, they have right attitude, but somehow mga igsoon na ay nahitabo. Nausab ang ilahang timplada sa ilang spiritual life and they left the church. You know why? Because makita nimo mga higala, if ang Kristohanon mo padaplin sa prayer o sa pagbasag Bible, ang mupuli ana ang mga kalibutanong mga butang diri sa kalibutan. And those things will change their and your attitude. That's why mga higala, akong encourage sa inyong tanan, pray hard and read hard. Bisag na kay work, bisan nagsugod ng inyong mga klase, estudyante, pray hard because praying hard will connect you to God. Matthew 26:41, o sige yung sa Bible. Point 1 na ta there. Matthew 26:41, kamulan daw magbasa mga igsoon. Sige daw, magbasa daw mo. Ready, begin. Watch and pray that ye enter not into you see? Kasi nagstorya ni si Jesus Christ mismo ang nagstorya ni. Pagbantay o pagampo aron dili ka mahulog sa temptasyon. You know why there are many Christians nahulog sa mga temptasyon? Because they lack prayer. Ang ilang spirit, they want to serve. They want to do what is right. They want to worship God. But because ang flesh nato weak, o kay kulang banta sa pagampo, madala ta sa ato ang unod. Mao na nga nay mga Kristiyano nadala sa ilang unod. Nakabig sila sa kaibog sa ilang unod mga higala. Ngano man, they lack prayer. So if you lack prayer, you will lose your connection to God. Have you ever had in your life mga igsoon nga nag-open ka sa imong data but somehow nawala ang imuhang connection? Nawala ang wifi or nawala ang data nimo? Kay diha nga lugar walay signal. Kana ang mahitabo. And unsa man ang imong reaction kung mawala ang signal? Di ba nung murag magkuan ka no, dili ka mahimutang. Dili ba? And kana ang mahitabo sa imuhang Christian life pod. Basta mawala ang imong connection diya sa Ginoo, ang God biya nagsulti. Si God nagsulti maigsoon. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. So, ang Diyos na permi, available ang iyang wifi sa ato. Ang problema, kita dili ta mo connect permi sa iyahan. So, if we lose our connection to God, ang mahitabo, mausab yun ang ato ang espiritu. Ang humility, mailisan og pride. Ang pagka-selfless, mailisan og selfishness. Nakuha ninyo? So mausab mga higala ang atong kinaiya.
Ang prayer dili dapat ni mo last option nato. Ang prayer mao dapat ni first response nato. Just like now, our church is facing a test. What should be our response to this test? Prayer. Prayer. Kay balo ba mo Kristohanon, if we only pray as we should, kung mag-ampo lang gid ta, pitang tanan, teenager, adult, minyo, ulitaod, mga dalaga, if we pray diligently lang gyud, we will still be strong, even others left us here. Because prayer will give us strength, mga higala. Amen? It's not the number of people in our church that strengthens the church. It's the people who pray together. Amen? So imbis mga igsoon nga imbis nga magpadala kita sa ato ang pagbati, God told us to kneel down and pray. When Jesus knew nga hapit na siya ilansang sa cross, unsa ang gibuhat ni Kristo? He went to Gethsemane and he prayed. He prayed that even his disciples fell asleep tungod kay nag-ampo gyud pag-ayo si Jesucristo. Mao na igsoon si Kristo anda moatubang sa cross nganuman ang pag-ampo nakahatag kusog sa iya. Kung gusto mo kung gusto mo makakitag tao may nga himuon ninyong model sa pag-ampo si Jesus Christ. Kay tanawa, tungod sa iyang pag-ampo, na kumpleto niya ang iyang mission. Kung wala nag-ampo si Kristo dito sa Garden of Gethsemane, dili niya ma-fulfill ang iyang mission. Why Jesus said, "It is finished"? Because He prayed in Gethsemane. And that's what we should do. And on that same place, nga nag-pray siya, unsa iyang giingon sa iyang mga, di ba, nakatulog yung mga disciples, nakatulog, di ba no? Gipukaw niya, "Could you not watch with me 1 hour? Di ba mo makatanaw sa ako, makabantay sa ako 1 ka oras?" And that's the time, nag-ingon si Jesucristo sa iyang mga tinunan, "Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." Giingnan ta sa Ginoo nga mag-ampo ta. Higala paminaw, kining simbahan sa Dios nga ato ang gisudlan o kung asa ta nangalagad og nagsimba sa Ginoo. This church will never die. Only the people dies because they lose the power of prayer sa ilang kinabuhi. Sabi niyo, kung wala may nagaampo ni ma'am, if we never pray fervently, hagbay rami mga igsoon, nadala sa balod. Hagbay rami, ning undang. It's really easy to quit than to endure. Dali mo quit ay. Isa lang ka istorya nimo. Muundang nako. Anak kadali mo undang. Dali ang putlon kaysa kanang at imanunim ang tanong para motubo o mamunga because mga higala maghulat ka pa pila ka bulan o pila ka tuig. Ug mao nang gusto sa Ginoo sa ato, ang gusto sa Ginoo maningkamot ta, mag-effort ta in prayer. Amen. Ikaduha mga higala, so without prayer we become weak. Without prayer, we become discouraged. Without prayer, we become vulnerable to temptation. But pasabot, dali rata matintal. Okay na, napansin ako no, diri sa aton church na to no, itong mga previous bitaw na to, na naman ko yung mga mapansin diri sa aton church nga. While ga-preach ko mga igsoon, na yung mga uban, they are tempted to play with their cell phones. While they are sitting, they're not listening to sermons, they are playing.
And Satan used that. And you know what? Katong mga nagabuhat ato, diri sa atong simbahan, they're gone. They're gone. Mao ang una kagigamit sa yawa. In fact, progressive to siya eh. Before ato naa na because they started to compromise. And then progressively mga igsoon, ang ilahang addiction sa cellphone gidala na nila sa pagsimba. So they no longer listen to the preaching of God's word. So ang word of God di na makasulod sa ilang mind o sa ilang heart, di na makapuyo. And what happened? What fill in sa ilahang mind o sa ilang heart? Garbage. That's why those people, mga igsoon, have become critical. Paminaw mo mga igala, basta dili na bitaw ni mo ialaw ang word of God, mo sink in sa imong mind, o dili na nimo siya dawaton sa imong kasing-kasing, sooner you will become a critical church member in our church. All you can see here ay kay ang tanang mga mali sa uban nga mga membro. Amen. Ano naman, di naman mo sulod kay ang naana sa imong mind, ang naana sa imong heart nimo may gala mga kalibutanon na. Wana kamo mga teenagers, JM, minaw mo dira. Importante nga kung magsimba, maminaw gyud sa word of God. Kay even though di ninyo masabtan ang tanan nga giwali na ako, na ay uban diha, part nga ipasabot sa Ginoo sa inyo ha. And that seed nga iyang gitanom sa iyong kasing-kasing, motubo na siya. Don't become addict. I am very surprised nga bisan di ay no mga tigulang nga tao addict anang ML. Na ay mga tigulang. Na ay mga adult. Abi na ako ba ang mga nagadula na mga teenager lang. Ako amo dula ng ML. Nag-try ko sa una pero di ko kasabot. So ma-bored ko, dili ko kuan. Pero si Emerson naka-try siya dula na and naagid siya bad effect sa iyang mind o sa iyang heart and much more sa iyang spiritual life. So you better be careful about playing games in your cell phone mga higala. Because Satan can use that to change your behavior. Amen? Naminaw ba mo? So pray hard and then ikaduha, read hard. Read hard. Why read hard? Because it corrects. Number 2 na ta, it corrects us through God's word. Kaya mo, one of the main function of God's word is to correct us. It is always correction. Kaya mo nga no? Because we are not perfect. We are sinful in nature. So, gihatag sa Diyos ang iyang pulong in order to change us by correcting us. Dili ta ma-change kung dili ta makoreksyonan. If we really want transformation sa atong kinabuhi, we need to accept correction from God's word. Amen? Kaya ang Bible nagsulti mga igala 2 Timothy 3:16 and 17. Let's go quickly. Kamu lang daw magbasa. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Sige daw mga igsoon, sabay daw mo magbasa, ready, begin. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kita ninyo, klaro no, ang giyon sa Bible, mapuslanon ang pulong sa Dios sa pagtulunan, pagsaway, pagtulid alang sa pagpahimangno diha sa pagkamatarong for correction. Amen? So that's one of the main function of God's word. Kaya ang word of God is mao ni ang lampara sa atong tiil ug mao ni suga sa atong dalan igsoon. We will never know God's path and God's will
in our life and for our life if we refuse to take heed to His Word. So importante gid kay mga igsoon nga di lang nato paminawon pero kinahanglan gid pod mga higala nga atuag yun kanang sundon ang iyahang giingon sa atoa. Kay kung di nato sundon manggod mga higala, it will lead us astray. Makuanta, unsa tawag na? Matipasta. Unya kay balo ba mo no paminaw. Kung kita dili ta magbantay unya matipasta sa laing dalan bitaw ba no dili biya nato na mabantayan nga ning tipas na ta. Because we will mabutahan ta igsoon. Abi nato nga tama kata. Abi nato nga kaning ginalakwa nato, kaning ginabuhat nato kay maayo pa ni siya. So what happened mga igsoon? Pag matipas ta, tamnan sa yawa og pride. And then, kanang pride, maunay musukol sa pulong sa Diyos. Maunay mo oppose. So di na ka mo-obey sa Word of God because you have your own path, thinking and believing that what you are doing is right. But in God's eyes, mga igsoon, it is wrong. Kaya naman ko siya gihatag nga manual sa atua. The Bible is, unsa ang Bible? God's instruction manual for life. Mao ni ang pulong sa Dios. Mao na mahigala no ako ikon, ayaw mo pag tinapulan og basag Bible. Ayaw mo pag tinapulan. Daghan kayo mga tao karon mas daghan silang oras sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube kaysa Biblia. Why not mga igsoon, i-shift nimo, i-change nimo. Spend more time in God's Word. Despite of your busyness, despite of your tiredness, because the Bible teaches us what is right. Nasulat mo dito there. The Bible shows us what is wrong. Malipay ba mo kung pakitaan mo sa Bible unsay mali? Malipay mo o dili? Ako, malipay ko igsoon. The Bible also corrects our mistakes. Now, kaniya kasagaran ng problema. Namagi uban nga tao, di kin mo dawat og mali igsoon. And, because of pride na siya. And the Bible guides our steps. Mao na nga, importante gyud mga igsoon nga magbasa ta og Bible because ang Bible mao ni mag-equip sa ato, mag-andam sa ato para sa matag maayong buhat. You cannot perform good work mga higala in your Christian life unless you immerse yourself. Imo ang bautismohan ang imong kaugalingon sa pulong sa Dios. Bautismohi. Kasabot man mo ng bautismo, di ba? Katong time gibautismohan kay, di ba, gituslob imong tibok lawas ilalom sa tubig. Kana ang buhaton nimo pod, ituslob ang imong tibuok nga kalag sa pulong sa Ginoo. No, be baptized sa Word of God mga higala. And the number 3 and the last, practice both. Ngano man, ang prayer o ang Bible, ang pagbasag Bible, they complete our fellowship with God. Because prayer is, unsa gani ang prayer mga higala, it connects us to God. It is how we talk to God. That's prayer. The Bible it corrects us. So ang Bible is how God talks to us. So if we do these two things mga igsoon, mauni mo kompleto sa ato ang pakig-uban sa Ginoo. So ang resulta, maayo ang ato ang spirit. When we worship God, when we serve Him, aduna kitay maayo nga espiritu. Mao na may galagiinan ta, Colossians 4:2, continue in prayer. James chapter 1 verse 22, giingnan po ta diha, be ye doers of the word and not hearers only. Because prayer without, gisulat ni mo there, prayer without Bible reading can become emotional without direction. Kita mo mga tao,
nga grabe sila ka-emotional because they said they pray but they never read the Bible. So emotional sila pero ang ilang kinabuhi walay direction. Nganuman ang word of God mao mo gud muhatag direction sa ato. So it is okay to be emotional pero dapat directed ang atuang feelings sa pulong sa Dios. Sabtan ninyo? Sunod, Bible reading without prayer can become knowledgeable without power. Naalang kay kahibalo, pero wa kay gahom mga higala. Kay gabasa ra man kag Bible, pero wa ka gaampo. Mao na ang resulta na mga higala na nahimo kang hambugiro, nahimo kang garbuso tungod sa imong kahibalo. So dapat buhaton nimong duha. Kay ang pag-ampo, no? Ang pag-ampo may gala mao ni maghatag sa imong power. Ang Bible reading mao ni maghatag sa imo og direction. Mao pud ni siya mo pugong sa imong pride. Mao ni barrier sa imong pride. Kung dili ka magbasag Bible, mugawas magpatigbabaw ng garbo nimo sa imong kinabi. Whenever a Christian paminaw mo patibabaw ang iyang garbo niya, you can tell that Christian mga higala panagsa na lang na gabasag Bible. If that Christian is honest, kana nga Kristiyano wa na gyud na gabasag Bible. Kay ang resulta maguna ni Bible reading mahimo kang teachable. Amen. So they go together. So kaning prayer and Bible reading gikinahanglan nato ning duha. We need both. Amen. Amen. So, dirita sa conclusion na ta. Okay? When prayer and the Word of God work together, ang inyong pagtuo mo tubo, ang inyong kalipay mo increase, madungagan, ang inyong spiritual strength ma-develop, ug ang Dios mahimo gyud siyang tinuod sa imuhang kinabuhi. Amen? Dili lang ka ingon nga gasimba-simba lang ka hingala. Nayuban ba no? Gasimba-simba lang, pero ang Diyos dili tinuod diya sa ilang kinabuhi. Wala may basa-basag Bible, wala may ampo-ampo. Okay? Sunod, next dear. Diri na ta. Conclusion. Many believers are looking for a spiritual shortcut. Pero ang formula sa Dios wa na usab. Unsay formula sa Ginoo? Pray hard, read hard, and obey completely. Because both of these are commands of Jesus Christ. Pag-ampo o pagbasag Bible. If you want revival in your life, start with your prayer life and your Bible reading. Amen? Mao na mga higala. So, praying na pa there? Tara. Okay? Tanawa. Ask yourself, how much time did I spend in prayer this week? How much time? How much time, ikaduha, did I spend reading God's Word? Third question, am I stronger spiritually today than I was last month? Try to evaluate and to examine yourself daw. Mas kusgan ba ka karon kumparatong month of May? Or mas weaker ka karon kumpara atong last month. So kung mas luya ka karon igsoon kumpara atong last month, kung magsulti ka nga arang-arang ko atong last month pastor, buot pasabot naagyoy gimuhang gipadaplin diri gyud either ang Bible or ang pag-ampo. Di mamakak ang Ginoo. You can deny it, you can lie from it, but you cannot hide it. Kay ngano man, makita man gyud na igsoon. Pag makapansin gani ang pastor gani, uy, nausab lagi murag sensitibo na lagi kay ni si Joy karon. Example lang na. Magdali raman masuko. Dati di man ingon ani. Kay bisag si pastor na mubadlong sa simbahan, di man ingon ani mo react, pero karon murag dali naman kay masuko. Mangluod man dayon. Malain man dayon, wala, di naman musimba. Naay gipadaplin ana.
naay ning puli sa pulong sa Ginoo ug sa pag-ampo di sa iyahang kinabuhi. Amen? Deny it all you want, but your attitude and spirit will tell. How you react, unsa ang imong ginapakita mga igsoon. Amen? Ayo. Si Amerson lang may ga-amen? Hindi mo mo amen. Tinuod man akong gitudlo sa inyo mga igala. Sometimes the pastor will wonder na lang. Nga naman ni si Ate Dida ning simba pa manig prayer meeting, wala man ning sa man you become more sensitive. Paminaw mo mga higala, even in little things. Basta ipadamplin nimo ang imong prayer life o ang pulong sa Diyos. Tinuogin ako sulti. Bisag kamo mga higala, sultihan ta mo. Bisag kamo nga nagsimba karong nakadungog sa akong giwali. Once gani di na ninyo ni gamiton, di na nimo tudluan nimo kagulingon nga muluhod, makigistorya sa Ginoo for 30 minutes or even an hour mga higala. Once undangon na nimo na, makakita na jud kog dili mao sa imuha. Ikaw nga ako ang naila sa una, murag dili na ikaw karon. Hello. Formula sa Ginoo, prayer and Bible. Prayer and Bible. Ihatag ni sa Ginoo sa ato. Tanawa, magbasa daw taning kandabi, tulo ka sentence kani sa ubos be, sige daw, a praying Christian, ready, begin. A praying Christian is a kaduha, a Bible reading Christian is a growing Christian. And last, a Christian who does both will become a fruitful Christian. Pag ikaw nga Kristyanon, mainampuon ka, you will become powerful. So, ang imong pagsimba na ay life, na ay kinabuhi, na ay kanasig. Nya, balik sa there. Kung ikaw devoted ka sa pagbasag Bible, you will grow as a Christian. If you do both of this, later you will become a fruitful Christian. And then, challenge na ako sa inyo karong simanaha. Spend more time on your knees and more time in your Bible than on your phone, and watch God transform your life. Amen? That's my challenge for you. Manindog tang tanan.